Ikaw ba isang negosyante o nag-uumpisa magnegosyo at napapansin mo parang pabagsak na pabagsak ang benta at negosyo mo at parang di mo na alam kung ano ang gagawin mo? Baka ito na ang signs na malapit nang malugi ang iyong negosyo. Kung gusto niyo malaman, tapusin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam mo mga kapatid, I've been in sales for 48 years and I've done a lot, and then some business are successful but there are some na talagang unsuccessful. And then na-document ko na po personally kung ano po yung 6 warning signs na malapit na talagang mag-fail o malugi ang iyong negosyo at paano to maiiwasan. Kung ayaw mo magsarang business mo, tapusin mo tong video na ito. Let's talk about sign number 1 na nagpe-fail na po ang business nyo. Mas malaki na po ang gastos kesa kinikita. Siyempre, yan ang unang signs. Wala na akong kinikita. Mas malaki na lumalabas na pera kaysa pumapasok. Kahit anong benta mo, parang feeling mo, abonado ka ng parati. At kailangan mo pang dagdagan sa sarili mong income, sa sarili mong sweldo or other sources para pantapal dito. Second warning sign, parati ka ng late o delayed sa pagbabayad ng utang at bills. Yung parang nag-aabol ka, may past due ka. Hindi mo na nabayaran on time ang iyong upa, kuryente, tubig, may utang ka na rin sa suppliers. Laging may penalty or let's say interest dahil sa mga late payments. Alam mo, I don't want to be a bringer of bad news but I want to tell you the truth and the truth will set you free. Delikado na po ang cash flow ng negosyo mo. Ang cash flow, ang ibig sabihin po niya ang perang pumapasok kumpara sa perang lumalabas. Kung mas malaki po ang perang lumalabas, medyo delikado na po. Third sign, pakaunti at pakaunti na ang iyong customers. Yung parang nababawasan ka ng parati. Dati maraming bumibili, ngayon parang ghost town na ang tindahan mo. Marami na kasi bagong kompetisyon na sumusulpot. Kinukuha na rin customers mo. Mas magaling, mas malakas sila magbenta, mas malakas sila mag-promote. At di mo na naintindihan ang needs and market. Yung parang honestly, nawawala na yung interest mo at di ka na nagre-research. Ito lang sasabihin ko po sa inyo. Pag kayo po ay nasa ganitong sitwasyon, tanungin nyo po ang inyong sarili. Sit down, huwag ka mawawala ng pag-asa. Ask yourself, bakit ba bumababa ang sales? Is it because of the product? Is it because of the pricing? Is it because of the service? So, anong ginagawa ng competitors mo na hindi mo ginagawa? Diba? Paano mo maibabalik ang tiwala ng customer sa iyo? Alam mo, ito lang friendship. Kapag hindi ka nag-adjust, maiiwang ka talaga. Kaya nga, I just want to ask yung mga followers po natin, si Lead, si Robertino Babasa, si Elaine Jocosol. Nako, sana naman wala kayo sa ganitong sign. Fourth sign that your business is already on the rocks is what? Hindi mo na kayang pasweldohan ang empleyado mo. Late ng sweldo ng staff, diba? O minsan kulang pa. Ikaw mismo, wala na natitira para sa sarili mo. Hindi mo na rin nasusustain ang operational cost mo. Alam mo, guys, pag yan ang sign, again, that's already a warning. Let's go to the fifth sign. Ikaw na lang ang gumagawa ng lahat. One-man show ka na lang. Dati, nag-umpisa ka ganun. Tapos nagkaroon ka ng staff. Pero ngayon, bumabalik ka na. Ikaw na lang lahat. Hindi mo na kaya kasing kumuha ng tao dahil wala ka ng pondo. Hindi mo na manage. Kasi nga, hirap na hirap ka na. Guys, ito lang sabihin ko po sa inyo. Kapag ikaw na ang gumagawa ng lahat, hindi na siya sustainable. And number 6, yung wala ka ng plano na lumago o mag-innovate. Kasi nga, honestly, nawawalan ka na ng pag-asa. Hindi ka na nag-iisip, hindi ka na nagpa-product research, hindi ka na updated sa trends. Guys, ito lang po If I just describe your situation right now, I want you to be honest. Walang shame to admit that your business is failing. Bakit? It doesn't mean to say, pag nag-stop ka, nalulugi ka sa negosyo mo, you will stop forever. No. I-close mo na to, maybe, hindi na talagang nag-work. You start something that is new. Always remember, all of the successful business people failed at least once or twice in their lifetime. Ang negosyo, tatandaan nyo, ay parang halaman yan. Minsan, lumalaki, yumayabong, pero may season, may tinanim ka, ito rin ay mamamatay. Pero ano kailangan mong gawin? Kung namatay, plant ka ulit, hanap ka ulit, mag-umpisa ka muli. Diba? Huwag ka mawawala ng pag-asa. Kaya nga, I want to help you right. And I want you to type in the comment section, based on the 6 signs, ano yung biggest na challenge at tinamaan ka sa negosyo mo, i-comment mo yun sa baba. At kung gusto mo malaman pa tungkol sa pag-manage ng negosyo, you want my help, you want my coaching, diba? Just type negosyo in the comment section and I will send you a link. Meron kaming guide that can help you to know on how you can run your business more efficiently. Maraming salamat po. Sana naman naka-enlighten tong video na ito. And then, kung may kakilala kayong mga tao na medyo nalulungkot sa kanilang business, hindi pa nila alam kung ipaglalaban nila hindi, send this video at alam ko makakatulong po sa kanila. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.